Nag-umpisa na pala ang Lakers kay Giannis based na rin mismo sa report nitong si Shams. Tumawag na ang Lakers front office sa Milwaukee Bucks nung last trade deadline pa lang para magtanong about kay Giannis Ibig sabihin, seryoso nga raw talaga ang interest ng Lakers kahit noon pa kay Giannis Pero ang malaking problema kasi ngayon, kulang pa rin yung asset ng mga to kumpara sa ibang teams kaya hirap sila sa bidding war. Sa ngayon kasi ang pinaka-possible maialok nga lang raw ng Lakers 3 first round draft picks, malaking cap relief o salary cap space para ma-absorb yung supermax contract ni Giannis Sa report kasi naman si Luka mismo yung nagre-request kasi sa front office na wag isama si Austin Reeves sa kahit anong trade package para kay Giannis dahil malinaw na gusto niyang makasama si Reeves bilang long-term partner. Pero ito rin mismong si Reeves naman ngayon sa isang podcast nang tanongin siya kung gusto niya pang bumalik si LeBron sa Lakers. Malinaw na sinabi niyan na gusto niya pa rin makasama si LBJ, run it back. Kaya mataas pa rin yung nakikitang indication nga raw na possible mas buo pa rin ang Big 3 na to sa Lakers sa susunod na season. Na possible magpahirap naman sa kanila makapag-upgrade ng roster ngayong off-season Dahil si LeBron wala pa rin kasing malinaw na desisyon sa magiging future niya sa Lakers kung mananatili pa siya o maghahanap na ng ibang contender team o tutuloy na sa retirement. Sa report kasi possible August pa yung magiging final decision niya sa bagay na yan. Yan din mismo yung nagiging problema sa kanya ng Lakers. Dahil kung aabutin pa nga raw ng August ang desisyon niya, possible hindi makagalaw yung mga to sa free agency. Dahil na kay LeBron halos yung malaking cap space na pwede nilang gamitin para makapag-upgrade ng roster. Lalo na kung magdidesisyon to na umalis, malaking cap space ang papasok sa kanila. Pero kung magdedesisyon naman si LeBron mismo na manatili sa Lakers, kailangan nga raw talaga nito na mag-pay cut o pumasok sa veteran minimum deal para sa malaking upgrade na pwede nalang gawin sa free agency. Lalo na, possible pumasok dyan yung pangalan ni Giannis na una pa lang isa na talaga sa tinatarget nila na maugnay kay Luka. Pero ang problema, hindi magiging sapat ang asset nga ng Lakers kung hahabulin nila ngayon itong si Giannis. Lalo't wala rin silang balak na gamitin itong si Austin Reeves sa trade package dahil yan yung blue chip ng Lakers para sa bidding war kay Giannis. Isa pa, kung hindi rin nga raw mapipilit itong si LeBron na magbawas ng malaking discount sa salary contract niya o hindi yan pumayag mismo na pumasok naman sa veteran deal dahil based rin mismo sa report nitong si Brian Windhorst na walang balak si LeBron na pumasok pa ngayon sa veteran deal dahil alam nito yung value niya at kahit nasa 40s na yan, pumapasok pa rin sa mataas na level lalo na sa playoffs. Kaya walang no choice ang Lakers kung balak talaga nilang panatilihin si LeBron. Kailangan pa rin nilang ibigay yung salary demand nito. Kaya yung possible na mangyari. Pero kung makikita naman nga raw ni LeBron mismo na worth it yung pag-pay cut sa kanya at magkakaroon talaga ng malaking upgrade sa roster nila, possible din na pumayag yan para sa championship na hinahabol niya sa LA. Kung magpe-pay cut nga raw kasi yan around 30 to 25 million, magkakaroon ang Lakers ng sapat na ka-flexibility para sumabay sa free agency at kumuha ng star o role player sa market. Yung nakikita kasi dyan, possible humingi si LeBron around 50 to 58 million na salary range habang si Giannis kasi supermax salary niya pumapasok pa sa 58.4 million para sa 2026 to 27 season. Samantalang based sa cap analyst, ang Lakers may projection around 48 to 53 million na cap space kung malilinis nila ang roster at maayos ang free agency situation nitong si Reeves at LeBron. Dito nagiging komplikado mismo ang sitwasyon Kung babalik si LeBron sa near max contract niya around 50 million, halos mawawala kasi agad yung flexibility nila para i-absorb si Giannis o magdagdag ng quality role player, centerman o 3-and-D guards. Kaya sobrang halagang araw sa Lakers yung magiging desisyon ni LeBron. Kaya nga based sa mga report at mga analyst mismo, kung seryoso nga raw talaga rin si LeBron na maghabol ng championship kasama si Luka at Reeves, kailangan nga raw talaga nito na magbaba ng kontrata niya around 25 to 35 million range para makagalaw ang Lakers sa market at makipag-bid para makuha si Giannis. Kaya ngayon ang pinaka-realistic scenario nga raw sa Lakers based sa mga report ngayon, mag-take si LeBron ng moderate pay cut at panatilihin si Reeves at bigyan ng salary discount at maghintay kung magiging available talaga si Giannis sa market.
at subukan bumuo ng package gamit ang cap space, picks at expiring contracts. Yan yung pinaka-realistic nga araw na pwedeng mangyari para makuha si Giannis at buo pa rin ang core na to para sa next season.